Morning sa lahat. Magandang umaga. Um, Gusto ko lang sa inyo i-share, no? There is no exemption pagdating sa pagsubok, sa trials, o minsan sa problema. Even those who are faithful or not, dadaan talaga sa ganyan mga bagay. Pero katulad ko, dumadaan ako sa mga pagsubok, sa mga challenges. Isa lang talagang bumalik sa isipan ko, yung sinabi ko sa isang post ko na fear not, for I am with you. So habang dumadaan ako sa problema, sa trials, sa pagsubok, lagi kong ginaganon sa dibdib ko parang pinapasok sa sinasabi ko sa sarili ko paulit-ulit, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. And I keep on praying. Minsan talaga sa kaakibat ng buhay natin, yung sufferings na tulad ng mga nangyayari sa lahat ng tao. May mabigat, may magaan, at minsan may mahirap tanggapin. Pero hindi yun dahilan upang sisihin natin ang Panginoon o magrebelde tayo sa Kanya, kundi mas lalo natin yakapin ang Panginoon. Dahil sa mga oras na ganyan, walang ibang makakapagbigay sa inyo ng maayos na sagot, payapang pag-iisip. At kung wala ka nang masabihan ng nasa loob mo, nasasabi mo sa Kanya, i-release mo sa Kanya. Pero kahit i-release mo sa Kanya yun, alam niya na yun alam na ng Panginoon yun so alam niya kung paano Kanya bubuhatin or dadamayan, or God is working something sa iyo o sa pamilya mo o sa mga tao na nakapaligid sa iyo papunta dun sa purpose na gusto niya mangyari. Malay mo, yung mga pagsubok, yung mga challenges na dumadating sa buhay natin, yung mga sufferings, mga silent battles, yan yung galaw na ginagawa ng Panginoon, paraan ng Panginoon, upang mas lalo tayong maging maayos, at the same time maging klaro yung purpose at will ng Panginoon na mangyayari after the storm. Tulad nung pagkamatay ng Panginoon sa Kristo, siya yung unang nag-suffer bago tayo. After no suffering niya is victory. The greatest victory of all and the greatest love of all happened after, during, and after the suffering. Before, during, and after the suffering of Christ. So, but we need to stay faithful. We need to stay dun sa bagay na nagtitiwala tayo na ang Panginoon gumagalaw sa mga buhay natin. Kasi after the storm, after ng mga pagsubok, diyan makikita yung genuine faith mo, kung bibitaw ka ba o hindi. Kaya kapit lang mga kapatid, God is working through your storm. And
at the end of that situation, the purpose of God will be revealed to each and every one of us. So, yun lang po ang gusto kong i-share, no? So, God bless sa lahat. Keep sharing the faith, not the hate. See you.